Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 231. Gawin natin itong paraan. Bakit hindi ka muna umuwi, at kukuha ako ng kaibigan para tingnan ito. Sa ganoong paraan, malalaman natin kung ano ang tungkol dito. Dumating si Levi sa tirahan ni Asher Dragon at natagpuan si Phoenix. Ipinagkaloob niya ang trabaho kay Phoenix. Hindi ginamit ni Phoenix ang kanyang mga kasapi, sa halip, ginamit niya ang kanyang kakayahan at nagsimulang maghanap. Sir, ang pera mula sa account ng Imperial Meadows Limited ay talagang nailipat sa ibang lugar. Mabilis na ginawa ng Phoenix ang mga resulta. Nailipat ba ito sa account na pagmamayari ni Harry o sa iba pa mula sa pamilya Lopez? Tanong ni Levi. Hindi, isa itong account sa ibang bansa. Bagamat ginawa ito gamit ang pangalan ni Harry, hindi ito nakalista ngayon. Walang record at mahirap suriin. Kakailanganin ko ng oras. Nakahanap ako ng bago. Ang pera mula sa Lopez Group account at ang mga personal na account ng lahat ng 17 miyembro ng pamilya Lopez, na may kabuuang 230 milyon ay nailipat sa account na ito sa ibang bansa. Nangyari ito sa loob ng 1 minuto ng oras na nailipat ang pera mula sa account ng Imperial Meadows Limited. Gumawa ng isa pang mahalagang pagtuturo si Phoenix. Ano? Nailipat na ang pera mula sa lahat ng account ng mga miyembro ng pamilya Lopez. Tanong ni Levi. Tama iyan. Eksakto. Paliwanag ni Phoenix, ang kabilang partido ay gumawa ng peking account at peking kasaysayan ng transportasyon, ipinakita nito ang pera mula sa Imperial Meadows Limited ay nailipat kay Harry. Kung susuriin nila ngayon ang kanilang mga account, makikitang nandoon pa rin ang pera pero peke talaga. Walang pera sa account. Nagulat si Levi sa narinig niya. Niloko ng taong ito ang buong pamilya Lopez. Eksakto. Ang pamilya Lopez ay nasa ilalim ng impresyon na ang pera mula sa Imperial Meadows Limited ay nailipat sa kanila. Pero sa totoo lang, ang halaga nito pati na ang lahat ng pera mula sa pamilya Lopez ay nailipat na ng scammer na ito. Hindi pa rin ito napapansin ng pamilya Lopez. Inihayag ni Phoenix. Phoenix, trace mo itong account. Kailangan nating malaman kung saan napunta ang lahat ng pera, bilin ni Levi. Sir, siguraduhin mo lang. Totoong magaling ang kabilang partido pero ngayon na ang kalaban nila ay ako, tiyak na nakilala na nila ang laban nila. Paniguradong sabi ni Phoenix. Kuwait. Samantala, isang tao mula sa Imperial Meadows ang gumawa ng police report. Ito ay dahil may ebidensya na personal na inilipat ni Harry ang mga pondo ng kumpanya. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa Imperial Meadows. Pinatawag sina Zoe at Aaron kasama ang iba. Lahat sila ay nagkaroon ng takot. Sino gumawa ng report? Sino ang nagsumbong sa pulis? Tanong ni Aaron. Ni Aaron o Zoe ay hindi nagagawa ng ulat dahil alam na nila na ito ay si Harry. Ibig sabihin, maliban kung sila ay nagpasya na itakwil ang kanilang ama at lolo. Nagbigay pa sila ng babala sa mga nakakaalam sa insidente na huwag magsumbong sa pulisya. Gayunpaman, maliwanag, may gumawa ng ulat. Hindi kami. Wala sa amin ang gumawa ng ulat. Ang mga tauhan ay umiiling, dahil ito ay tulad ng sinasabi nila, hindi sila gumawa ng anumang ulat. Natural, si Samuel at ang kanyang barkada ang gumawa ng ulat. Sa paggawa nito, sisisihin nila si Harry. Matapos siyang makasuhan, masunurin niyang isusuko ang kanyang posisyon. Ang magkapatid ay nagplano ng lahat. Sa oras na ito, tinanggal na rin nila ang peking account. Walang emosyong sinabi ng pulis, nakatanggap kami ng hindi kilalang tawag na nag-uulat na si Harry ay naglilipat ng higit sa 635 milyon ng pampublikong pondo. Nasa amin ang lahat ng ebidensya na kailangan namin. Narinig namin na inamin ni Harry sa kanya ang lahat na naglipat ng mga pondo, totoo ba iyon? Tanong ng pulis. Tumanggo ang mga tauhan. Sige, mayroon kaming mga saksi at ebidensya. Pupuntahan natin si Harry ngayon. Sabi ng pulis. Sinama nila sina Zoe, Aaron at iba pa. Sa tahanan ng pamilya Lopez, lahat ay nag-uusap at nagtatawanan. Biglang narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis. Sumugod ang ilang pulis at hinawakan si Harry. May dala silang warrant for arrest, lalagyan ng nobela. Harry Lopez, arestuhin ka dahil sa paglilipat ng pampublikong pondo, ilegal na pag-hack sa network, pagnanakaw ng network at iba pang mga kaso.
Si Harry at ang pamilya Lopez ay nabigla sa kanilang mga kaibturan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 232. Hindi makapaniwalang tinitigan nila sina Aaron at Zoe. Ang una nilang naisip ay ang dalawang ito ang nagsumbong sa mga pulis. Ilang saglit lang ang nakalipas nang sila ay nag-uusap na sina Zoe at Aaron ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ulat sa pulisya. Pareho kayong nagtataksil sa inyong mga ninuno. Biglang tumalsik si Aaron ng puno ng dugo. Kayong dalawa walang utak. Paano mo nagawa ito sa iyong ama at lolo? Hindi ka bagay na maging miyembro ng pamilya Lopez. Ang iyong mga ninuno ay dapat na nahihiya sa iyo. Sumugod ang pamilya Lopez na parang baliw. Tila papatayin nila ang mag-ama. Hindi kami. Hindi kami nagsumbong sa pulis. Hindi tayo. Parehong nagsimulang humagulgol sina Aaron at Zoe. Nadama nila na mali. Pinandilatan sila ni Harry, gusto ba ninyong dalawa na makita akong mamatay? Sige, dapat masaya ka ngayong mabubulok na ako sa kulungan. Kontento ka na ba? Lolo, hindi po namin sinasadya. Tahimik na umiiyak si Zoe. May tao, gusto kong suriin ang personal na account ni Harry kung ang pera ay naroroon, sabi ng pinuno ng detachment, si Kapitan Timothy Lourdes mula sa West Point. Hindi nagtagal, nagpapadala ng mensahe ang technical department, Captain, walang pera sa account ni Harry, ni isang sentimo. Gulat na tanong ni Harry, paanong walang pera? Natulala rin ang iba pang miyembro ng pamilya Lopez. Ang personal na account ni Harry ay orihinal na mayroong 1,000,000. Ano? Walang pera dito. Hindi ba dapat may transaction history? Gulat na tanong ni Timothy. Captain, check lang namin. Inilipat muli ang pera. Sa pagkakataong ito, inilipat ito sa isang account sa ibang bansa. Nagulat muli ang departamento ng teknikal. Ano, Harry, inilipat mo ba talaga ang pera sa isang account sa ibang bansa? Parang ang bilis mong magtrabaho ah. Natigilan si Harry, hindi. Wala akong account sa ibang bansa. Bigla siyang natauhan at napasigaw siya ng pagkadismaya, nako. Siguradong sina Chris at Samuel ang naglipat ng pera. Lahat, dali, suriin ang iyong mga personal na account at ang account ng kumpanya. Inalerto ni Harry ang lahat. Ang bawat isa sa mga miyembro ng pamilya Lopez ay nagsuri ng kanilang sariling mga personal na bank account at ang account ng kumpanya, pati na rin. Nalaman ng bawat isa sa kanila na walang laman ang kanilang mga account. Sa account ng bawat isa, wala ni isang sentimo ang natitira. Ang account ng kumpanya, ay nagkaroon din ng parehong kapalaran at walang balanse. Si Chris at Samuel iyon. Magkasunod na nag-react sina Henry at Fabian. Sabi ni Sean Lopez, ngayon alam ko na kung bakit sila umalis, tumakas sila. Itinayo pa nila si Lolo para umamin sa paglilipat ng pondo para makasuhan si Lolo. Thud. Nang malaman ni Melanie ang katotohanan, nawalan siya ng malay. Tinampol ni Harry ang kanyang noo sa pagkadismaya, ngayon, alam ko na kung ano ang nangyari. Bumalik si Samuel sa loob ng 2 buwan para makuha ang tiwala ko. I was gullible enough to believe na ang kinabukasan ng pamilya Lopez ay maaaring ipagkatiwala sa kanya at ginawa kong transparent ang lahat para sa kanya. Sa kakayahan ng kanyang kapatid sa pag-hack, kasing dali ng Pai ang pag-withdraw ng pera. Hindi ko akalain na i-set up ako ng punk na ito. Si Harry ay nagsimulang makakita ng mga bituin at halos mawalan ng malay. Sumpa si Samuel. Galit na galit si Fabian. Sinuri ng technical department ang lahat ng account ng pamilya Lopez. Nakumpirma na ang kabuoang 230 milyon ng pamilya Lopez ay nailipat din sa account sa ibang bansa. Tinanong ni Timothy, maaari bang makuha ang pera? Imposible talaga. Sa kasalukuyan, ang account sa ibang bansa ay sarado at ang mga pondo ay nawala. Narinig ng lahat ang conclusion na ibinigay ng departamento ng teknikal. Thud, flop, lalagyan ng nobela. Sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang mga miyembro ng pamilya Lopez. Lahat ng kanilang mukha ay kasing putla ng kamatayan. Sina Aaron at Zoe ay may magkatulad na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga pondo ay hindi maaaring makuha. Mapahamak ang pamilya Lopez. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 233. Mabilis na ipinaliwanag ni Sean Lopez ang lahat sa arresting officer.
Ang mga pangunahing sospek ay sina Chris at Samuel. Mataimtim na sinabi ni Timothy, hindi ka maaaring magbanggit ng dalawang pangalan, Chris at Samuel, at asahan na maniniwala kami sa sinasabi mo. Ang kailangan natin ay patunay. Sa ngayon, alam namin na ang mga pondo ng Imperial Meadows Limited ay inilipat ni Harry. Ito ay ipinapakita sa kasaysayan ng transportasyon. Ang lahat ng iba pang pera ay inilipat din ni Harry. Hinanap at natuklasan ng aming technical team sa bank account sa ibang bansa ay binuksan ni Harry. Nasa atin ang lahat ng patunay. Harry, ano pa ang masasabi mo? Malamig na tanong ni Timothy. Mga kaibigan, isipin mo na lang. Kung lolo ko talaga, bakit niya sasabihin kay Zoe at sa iba pa? Protesta ni Sean Lopez. Ngumisi si Timothy, iyan ay dahil gusto ni Harry na ay blackmail si Zoe na may kaugnayan sa pamilya. Sigurado na siya dahil sa kanilang relasyon, siya at ang iba pa ay hindi magsusumbong sa pulisya. Iyon ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Ito, natigilan ang lahat. Kung ano ang sinabi ni Timothy ay kung ano mismo ang naisip ng pamilya Lopez sa una. At saka, nasuri na ng aming technical team at alam namin na walang sino mang nagngangalang Chris ang nakarating sa Northampton. Walang bakas na sumakay siya ng eroplano o tren. Gumagawa kayo, di ba? Nang marinig ito, napagtanto ng lahat na ang lahat ng ito ay pinaplano ng maaga. May alibay para ay pakitang wala si Chris. Masyado talagang tuso si Samuel at ang kapatid niya. Dalhin mo siya. Utos ni Timothy Lourdes. Walang nagawa si Harry kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakatanggap si Timothy Lourdes ng tawag mula kay Xavier Fields. Sige, babalik ako this very instant, sagot niya at agad na umalis kasama ang mga tauhan niya. Ipapatigil ang iyong kaso. Pupunta ako sa ilalim nito. Nagdulot ito ng lubos na pagkalito sa pamilya Lopez. Saglit na ligtas si Harry mula sa pag-aresto at agad siyang nagbigay ng tagubilin. Bilis, tawagan mo ang hamak at tanungin siya kung ano ang nangyayari. Dinial ni Melanie ang numero ni Samuel at sa hindi inaasahang pagkakataon, naabot ang tawag. Samuel, hayop ka, anong ginawa mo? The moment na sinagot niya ang tawag, sinimulan na siyang tawagan ni Melanie. Anong problema? Naaresto ba sa wakas ang matandang umutot na iyon, si Harry? Paglingkuran mo siya ng tama. Sa sandaling sinabi ito ni Samuel, alam ng lahat na may kasalanan siya. Samuel, nasaan ka ngayon? Ibalik mo sa amin ang pera namin this instant. Parang hihipan ni Melanie ang pangitaas niya. Sa kabilang dulo ng linya, parang nagulat si Samuel, anong pera? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sa sobrang galit ni Melanie ay napaiyak siya, Samuel, tumigil ka na sa pagpapanggap. Nailipat mo na ang lahat ng pera sa mga bank account ng kumpanya ni Zoe at lahat ng miyembro ng pamilya Lopez. Paano mo ako masisisi dito? Hindi ba ang pera mula sa kumpanya ni Zoe ay inilipat ng lolo mo? Nakadokumento ito sa kasaysayan ng paglipat. Isa pa, inamin niya mismo. Kaya, paano ito may kinalaman sa akin? Ngayong wala na ang pera, dapat mong tanungin si Harry tungkol dito sa halip na ako. Ngumisi si Samuel. Ikaw, sa sobrang inis ni Melanie ay muntik na niyang masira ang phone niya sa sahig. Sige, nasaan ka na ngayon? Kailan ka babalik? Pinipigilan ni Melanie ang kanyang emosyon at sinubukan niyang makipag-usap ng mahinahon kay Samuel, lalagyan ng nobela. Kung bumalik si Samuel, ang problema ay madaling malutas. Ako, well, nasa ibang bansa ako ngayon. Babalik ako mamaya. Maingay sa dulo ni Samuel. Boom! Ang balita ay nakapipinsala sa buong pamilya Lopez. Kung nakatakas siya sa ibang bansa, napakahirap na maibalik siya. Ang pamilya Lopez ay kailangang harapin ang kasalukuyang krisis sa kanilang sarili. Hindi lang sila nawalan ng bawat sentimo, bukod pa dyan, maaaring makulong si Harry. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Iminuwestra ni Harry si Melanie, nagpahiwatig sa kanya na subukang linlanggan si Samuel na bumalik. Melanie racked her brain, Samuel, hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw, parati akong nasusuka. Alam mo naman yun di ba? Kaya bilasan mong bumalik at samahan mo akong magpatingin sa doktor. I think buntis ako. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 234. Nag-thumbs up si Fabian,
Henry at ang iba pa kay Samuel. Malamang may anak si Melanie. Alam ito ng lahat. Ano man ang mangyari, tiyak na magmamalasakit si Samuel sa sarili niyang anak. Sumingit si Fabian. Samuel, siguradong buntis si Melanie. Bakit hindi mo siya kunin para sa isang buong medikal na pagsusulit? Kung tutuusin, ikaw ang ama ng bata at ayaw naming gumawa ng anumang padalos-dalos. Haha, Fabian, like hell pupunta ako. Hindi mo ba alam kung anong klaseng babae ang anak mo? She's a slut. Siya ay natulog sa maraming anak ng mga asong babae. Kaya paano mo may lalagay ang responsibilidad sa akin para sa kanyang pagbubuntis? Walang sino mang umasa na si Samuel ay magre-rant sa ganitong paraan. Nagalit si Melanie nang marinig ang mga salitang ito. Samuel, lalaki ka ba? Paano mo nasasabi ang mga taksil na salita? Ngumuso si Samuel. Ha, Melanie, isa kang immoral na babae. Hindi mo naman siguro kilala kung sino ang ama ng bata. How dare you try to put this responsibility on me? Magwala ka. Ikaw at ang iyong buong pamilya ay mga bastos. Talunin ito. Sa mga salitang iyon, ibinaba ni Samuel ang telepono. Nagulat ang lahat. Walang inaasahan na ganito. Sa sobrang sama ng loob ni Melanie ay nawalan siya ng malay. Namumula sa galit si Fabian. Mabilis na tinawagan ng iba ang linya ni Samuel ngunit pinatay na nito ang kanyang cellphone, lalagyan ng nobela. Walang makalusot. Pagkaraan ng ilang sandali, nang sinubukan nilang tawagan itong muli, ang numero ay hindi nakarehistro. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Walang imak ang lahat. Kung hindi nila mahanap si Samuel at ang kanyang kapatid, hindi na sila makakabawi kahit isang sentimo. Sabi ni Henry sa kawalan ng pag-asa, ngayon lang, tinanong ko ang mga kaibigan ko na tingnan ang pagkakakilanlan ni Samuel. Lahat ng tungkol sa kanya ay peke. Siya ay isang hindi rehistradong mamamayan at tiyak na hindi isang mayamang tao mula sa ibang bansa. Nang marinig ito ng iba, nagsimula silang maunawaan. Sa simula pa lang, nandito na si Samuel para arawin sila sa kanilang kayamanan at si Melanie ay nalinlang sa proseso. Mahigit isang taon na niyang niloko si Melanie, gamit siyang parang kasangkapan. Higit pa rito, kinuha niya ang lahat ng kayamanan ng pamilya Lopez. Gayunpaman, ang pinakabuod ng bagay ay wala silang katibayan sa lahat ng kanyang panlilinlang. Maging ang panahon ng kasal ay peke. Ang kanilang kasal ay hindi kailanman nerehistro. Kung pupunta sila sa pamamagitan ng ebidensya, hindi kailanman nakasama ni na Samuel at Chris ang pamilya Lopez. Ang pamilya Lopez ay walang maipakita na sila ay umiiral. Wala silang katibayan. Masasabi lamang na si Samuel at ang kanyang kapatid ang gumawa ng perpektong krimen. Noong una, binalak ng magkapatid na linlanggan si Zoe tulad ng ginawa nila kay Melanie, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik si Levi. Parehong nagulat sina Caitlin at Aaron. Naalala nila na sa simula ay kinakaharap nila ang kasal sa pagitan ni na Zoe at Chris. Sa mga bagong revelasyon, alam na nila ngayon kung ikinasal si Zoe kay Chris, hindi lang mawawala ang lahat ng pera nila, kundi sinamantala rin si Zoe. Isang patak ng dugo ang lumitaw sa gilid ng mga labi ni Harry habang nagtanong siya, mayroon bang anumang paraan upang mahanap sila? Kahit natalikuran natin ang pera, ang dalawang bastos na ito ay dapat matagpuan. Eksakto. Kapag nakita ko ang dalawang hayop na ito, tiyak na kakatayin ko sila. Oo. Sumusumpa ako sa aking buhay, kakatayin ko ang dalawang hayop na ito. Kuwit, pareho ang iniisip ng mga miyembro ng pamilya Lopez. Maaaring mawalan sila ng pera, ngunit gusto nilang maghayganti kay Samuel at sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagkitol ng kanilang buhay. Gayunpaman, sa mga napakahusay at lakas tao na magagamit sa pamilya Lopez sa sandaling ito, hanapin ang dalawang taong ito. Higit pa rito, si Harry ay nasa isang sitwasyon kung saan siya ay ipapadala sa anumang oras. Humingi lang ng tulong si Zoe sa matalik niyang kaibigan na si Iris. Sumagot si Iris na ito ay napakahirap, halos imposible, ngunit handa pa rin siyang subukan ito. Alam ni Zoe na ito ay isang magalang na tugon. Ito ay isang imposibleng gawain. Oh, sinong makakalutas ng problemang ito? God please, iligtas mo ang pamilya Lopez. Umiyak si Harry sa langit sa itaas. Mahahanap ko ang dalawang taong ito. Kaya kong lutisin ang problemang ito. Sa mismong oras na iyon,
Isang boses ang narinig. Nang walang nakakapansin, nakarating na si Levi sa tahanan ng pamilya Lopez. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 235. Ikaw. Napangisi si Henry. Nay na si Fabian at galit na nagtaas ng boses. Ang isang basurang tulad mo ay walang magagawa kundi sirain ang mga bagay. Sumunod naman si Harry at binato si Levi. Exactly. Anong ginagawa mo dito? Paano malulutas ng mga katulad mo ang problemang ito? For goodness sake, huwag kang lumapit at palalin ng mga bagay-bagay. Lalong nagalit si Melanie. Levi, basura ka. Natutuwa ka ba sa pagbagsak ng pamilya Lopez at pagpapahid ng asin sa ating sugat? Kuwit. Sa pagharap sa pananalasa ng berbal na pag-atake mula sa mga miyembro ng pamilya Lopez, sumagot si Levi ng may paghamak. Sa totoo lang, wala akong kinalaman sa krisis na kinakaharap ng iyong pamilya. Niresolbo ko lang ang problema para sa asawa ko. Kapag dumating ang oras at nakuha ko na ang pera, nangangahas akong huwag kang kumuha ng kahit isang sentimo. Malamig na sagot ni Levi. Ngumisi si Harry at binigyan siya ng mukhang hindi makapaniwala. Sige. Kung makukuha mo ang pera, hindi kami kukuha ng kahit isang sentimo. Sige. Pagdating ng panahon, huwag kayong lahat magsisi. Zoe, Dad, alis na tayo. Umalis si Levi kasama silang dalawa. Nandito lang si Levi para matuwa. Ang kanyang intensyon ay magpahid lamang ng asin sa ating mga sugat. Napakalupit. Ang basurang ito ay hindi mas mahusay kaysa kay Samuel. Kung makukuha niya ang pera, ibibigay ko sa kanya ang ulo ko sa isang pinggan. Kawawa naman talaga ang pamilya namin. Hindi lang isang scammer ang nakilala namin at kailangan naming harapin ang basurang ito. Sama-samang nanandyes ang mga miyembro ng pamilya Lopez. Matapos iwan ang tahanan ng pamilya Lopez, nagtanong si Zoe ng walang katiyakan, kaya mo ba talaga? Tiyak na maaari kong subukan. Tumawa si Levi. Ano ang kaya mong gawin? Si Samuel at ang kanyang kapatid ay napakahusay. Wala silang iniwan na bakas. Kahit na ang technical team ng pulis ay hindi sila matunten, bakit sa tingin mo kaya mo? Sino ka sa tingin mo? Ngumisi si Aaron. Nagsalita si Caitlin. Levi, huwag kang magpapagulo ng mga bagay-bagay. Huwag mo nang guluhin pa. Sana masaya ka ngayong nawala na ang lahat kay Zoe. Dapat nararamdaman mo na karapat-dapat ka sa kanya ngayon, di ba? Sabay-sabay na sinabi ng dalawa, well, let me tell you right now, kahit na nawala lahat ng kayamanan ni Zoe, ex-convict ka pa rin at hindi karapat-dapat sa kanya. Si Zoe, sa takot na baka lumala ang sitwasyon, nagmamadaling pinaalis si Levi. Levi, please wag kang makialam dito. Siguradong may nahanap ang pulis. Kanina, kukunin na sana si Lolo pero nakalabas din. Kaya, siguro, nakahanap sila ng ilang bagong impormasyon. Panipi. Detalye ni Zoe. Sa sandaling iyon ay nagkaroon ng gana si Levi na sabihin, ako ang humiling kay Xavier Fields na palayain siya. Nga pala, dumating na ang ibang batch ng furniture ni Iris. Bakit hindi ka pumunta at tulungan siya sa paglipat? Pupuntahan ko siya para tingnan kung matutulungan niya ako. At kaya, sinuot muli ni Levi ang mga damit na pangtrabaho ng lilipat na kumpanya at patuloy na tinulungan si Iris sa kanyang paglipat. Kuwait. Samantala, sa Villa Private Hospital sa Northampton, ang pinakamamahal na tao, si Winston Gonzales ay nasa pink of health at napakasarap ng pakiramdam niya. Matapos iligtas ni Levi ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumubuti. Lolo, alam ko na kung sino talaga ang taong ito, siya si Levi ng Levi Group Corporation. Excited na sabi ni Una. Siya pala, maliwanag na alam ni Winston Gonzales ang tungkol kay Levi. Siya ay pagkatapos ng lahat, ang sikat na dark horse mula sa 6 na taon na ang nakakaraan. Narinig na nilang lahat ang tungkol sa kanya. Tama iyan. Katatapos lang ng 6 na taon niyang pagkakakulong. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa Ants Movers Company at nakita ko siyang naglilipat ng mga kasangkapan ngayon. Sabi ni Una. Napabuntong hininga si Winston Gonzales at nanandyes, 6 years of prison life can destroy a gifted man. Handa na siyang magtrabaho bilang mover. Sabi ni Lyndon, well, parang ang totoo ay hindi siya payag. After meeting you, Mr. Gonzales, hindi siya kontento sa 1 billion.
Gusto niya ng 10 bilyon o higit pa. Now we finally understand kung bakit gusto niya ng 10 billion. Gusto kasi niyang kumita sa pangyayaring ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 236. Sabi ng isa sa mga manager ng Miracle Med Corporation, Mr. Gonzales, MS. Gonzales, nag-cross ang landas ko kay Levi Garrison 6 na taon na ang nakakaraan. Tuso at walang awa ang lalaking iyon. Gagawin niya ang lahat upang makamit ang kanyang mga layunin. Natatakot akong ikaw ang target niya this time. Tama iyan. Si Levi Garrison ay isang matalinong tao. Gumagamit siya ng ilang pandaraya kung hindi natin matupad ang kanyang mga kagustuhan. Marahil ay isa publiko niya ang kanyang kabayanihan sa pagkilos ng pagliligtas sa iyong buhay at manipulahin kami upang sundin ang kanyang bawat pag-aaral. Panipi. Hinamak ng lahat si Levi sa puntong iyon. Nakakainis lang siya. Kinaiinisan din ni Una si Levi. Ngumisi siya. Inimbestigahan ko na ang background niya, lolo. Si Levi ay walang trabaho mula nang makalaya siya sa bilangguan. Umaasa na lang siya sa kanyang asawa para mabuhay ngayon. Sa aking palagay, sinusubukan niyang mang-scam ng isang boatload ng pera mula sa amin sa pagkakataong ito. Sa sinabing iyon, ang pamilya Lopez ay talagang nahaharap sa kanilang mga nakakalito na problema ngayon, dagdag ni Una. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa interes ni Winston. Oh, anong klaseng gulo? Ang pamilya Lopez ay mag-aanunsyo ng bangkarota sa lalong madaling panahon dahil halos 1 bilyon ang kinuha sa kanila pati na rin sa kumpanya ni Zoe Lopez. Ang kanilang padre de pamilya, si Harry Lopez, ay maaaring mahaharap sa oras sa bilangguan sa lalong madaling panahon. Paliwanag ni Una. Naningkit ang mga mata ni Winston. Ito ay isang napakatalino na pagkakataon. Si Una at ang iba ay nakakuha ng paghahayag. Sinasabi mo ba na dapat nating ibalik ang pabor ni Levi sa pamamagitan ng pagtulong sa pamilya Lopez sa krisis na ito? Napangiti si Winston. Tama iyan. Ito ay isang magandang ideya. Sa ganitong paraan, mapipigilan natin si Levi Garrison mula ngayon sa panggigipit sa pamilya Gonzales. Bulalas naman ng iba. Paalala ni Winston, ikaw na ang bahala dito. Una, makikipag-ugnayan ako sa mga kaugnay na departamento para ilibre si Harry Lopez sa kanyang pagkakakulong. Makikipagkita ako kay Levi ng personal pagkatapos naming ayusin ang bagay na ito para maayos ang lahat. Iniligtas niya ang aking buhay, at ngayon ay iniligtas ko ang kanyang pamilya. Ito ay dapat na sapat na kabayaran. Oo, lolo. Nagtataka ako kung anong klaseng pakulo ang magagawa ni Levi sa pagkakataong ito, pagmamalaki ni Una. Kuwait. Tulad ng pagkawala ng pamilya Lopez, si Kapitan Timothy Lourdes mula sa West Point Detachment ay nakipag-ugnayan kay Harry at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang harapin ang oras ng pagkakakulong dahil may ibang napag-alaman na may kinalaman sa isyong iyon. Tumulo ang luha ng saya sa pisngi ni Harry. Huminto ang isang Rolls Royce sa harap ng bahay ng pamilya Lopez makalipas ang ilang sandali. Bumisita si Una kasama ang ilan sa kanyang mga katulong. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Una Gonzales mula sa pamilya Gonzales. Nagulat si Sean, Melanie, at iba pang miyembro ng pamilya Lopez. Ang apo ng pinakamayamang tao sa Northampton. Halos lumuhad sila sa harapan ni Una habang nanginginig ang kanilang mga paa. Narito ako para tulungan ang pamilya Lopez na makayanan ang iyong kasalukuyang krisis. Pakisuri dahil dapat may pera sa loob ng iyong mga bank account ngayon, lalagyan ng nobela. Ginawa ng lahat ang sinabi ni Una ng nagmamadali. At narito, ang kanilang pera ay talagang naibalik sa kanila ng buo. Nalaman din nila na ang pamilya Gonzales ang nasa likod ng exemption ni Harry sa pagkakakulong. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang bagay na ito ay tubig sa ilalim ng tulay ngayon. Naluluha si Harry. Isa lang ang tanong ko sa iyo, MS. Gonzales. Bakit mo kami tinutulungan? Ngumiti si Una. Ang pamilya Gonzales ay may utang na loob sa isang tao sa pamilya Lopez. Ibinalik namin ang pabor, kaya hindi na kailangang magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng tao. Wala ka nang gagawin sa pamilya Gonzales mula ngayon. Direktang si Una sa Imperial Meadows pagkatapos umalis sa bahay ng pamilya Lopez upang lutisin ang kanilang krisis sa pera. Kinwestiyon ni Zoe at Aaron ang intensyon ni Una,
ngunit binigay lang niya sa kanila ang parehong sagot na ibinigay niya sa pamilya Lopez. Hindi nais ng pamilya Gonzales na ipagmalaki ni Levi ang kanyang mga nagawa para sa pagliligtas sa buhay ni Winston upang maiwasang samantalahin pa ang sitwasyon. Kaya hindi nila ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang taong tumulong sa kanila. Nakipag-ugnayan si Zoe kay Levi nang matapos niyang tulungan si Iris sa paglipat sa kanyang bagong bahay. Ano, naresolba na ba ang pananalapi ng pamilya Lopez? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 237. Nagulat si Levi. Nakonsensya ba si Samuel at ang kanilang kapatid, kaya ibinalik nila ang pera? Kakausapin kita ng detalyadong mamayang gabi. Kailangan kong tapusin ang trabaho ko ngayon. Binaba ni Zoe ang telepono pagkatapos. Tatanggalin na sana ni Levi ang kanyang uniforme nang may ilang mag-agarang sasakyan at bumungad sa kanya. Bumaba si Una sa sasakyan, kasunod si Winston at mahigit 100 bodyguard na nakapalibot sa kanila. Kahanga-hanga ang kanilang pagdating hanggang sa maakit ang atensyon ng iba pang mayayamang tao na nananatili sa loob ng Bayview Garden. Ikinagalak kong makilala ka, Levi Garrison. Ang pangalan ko ay Winston Gonzales. Nagkusa si Winston na batiin si Levi habang sinusulyapan ang uniforme nito parang siya ang trabahador nitong Movers Company. Anong problema? Hinahanap mo ba ako? Kumunat ang noo ni Levi. Nakangiting sabi ni Una, nandito kami para ipaalam sa iyo na nabayaran na namin ang aming utang sa iyo para sa pagliligtas sa buhay ng aking lolo. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Levi. Naresolba mo ba ang krisis ng pamilya Lopez? Tama iyan. Talagang matalinong tao si Mr. Garrison. Nabayaran na natin ang kabuoang 865 milyon sa pamilya Lopez pati na rin sa kumpanya ni Zoe Lopez. Inexempt ko na rin si Harry Lopez mula sa pagkakakulong. Detalye ni Winston. Dagdag pa ni Una, na-clear na namin ang utang. Kaya simula ngayon, tigilan mo na ang panggigipit sa pamilya Gonzales dahil wala tayong kinalaman sa isa't isa. Sabi ni Winston, Mr. Garrison, ako ay isang taong hindi gustong magkaroon ng utang na loob sa sinuman. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong ito para ibalik ang pabor sa iyo. Tumigil ka dyan, wika ni Levi nang papaalis na si Winston at iba pa. Biglang huminto sina Una at Winston at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Talagang sinusubukan niya tayong lokohin. Siya ay isang mahirap na tao upang alisin. Hindi ka ba nasisiyahan sa halaga ng pera na ibinayad namin sa iyong pamilya, Mr. Garrison? Hindi napigilan ni Una na masiraan ng loob si Levi. Masyado kang matako na tao. Ganoon ba talaga kalaki ang hangarin mo ng 10 bilyon? Lalagyan ng nobela. Umiling si Levi. Hindi yon. Kaya kung ayusin ang bagay na ito ng mag-isa, kaya bakit ka nakialam sa negosyo ng pamilya natin? Hindi natuwa si Winston at ang iba pa na pakinggan ang sinabi ni Levi. Si Levi Garrison ay talagang kumikilos tulad ng inaasahan namin. Ang kanyang kasakiman ay walang hangganan, at gagawin niya ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Nais niyang makakuha ng 10 bilyon mula sa amin, ngunit sinusubukan naming i-dismiss siya sa 1 bilyon lamang. Kaya hindi siya kontento sa kinalabasan na ito. Medyo nagalit si Winston Gonzales. Sinisikap mo bang lumampas sa iyong walang katapusang pagliligtas dahil lang sa iyo ang buhay ko dati? Tama, Levi Garrison. Ano ang sinusubukan mong hilahin dito? Ito ay isang katotohanan na nailigtas mo ang aking lolo, ngunit nailigtas lang namin ang buong pamilya Lopez. Makontento ka lang ba kapag binigyan ka namin ng 10 bilyon o marahil 100 bilyon? Mariing ipinahayag ni Una ang kanyang paninindigan. Hayaan mong ipaalam ko sa iyo ngayon. Walang paraan na mangyayari iyon. Talaga, sinusubukan mo bang pilitin ang pamilya Gonzales na tuparin ang iyong kasakiman dahil nailigtas mo si Mr. Gonzales? Well, gaya nga ng sabi ni Una, hinding-hindi mangyayari yon. Huli na para gumawa ka pa ng paraan dahil tinanggap na ng pamilya Lopez ang aming kabaitan. Kuwit, malamig na sabi ni Winston, kung nakita ko ang pagkatao mo noon, hindi ako papayag na iligtas mo ako. Buong pagmamalaking nagtaas baba si Una. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Ang aking lolo ay isang mapalad na tao. Nakaligtas sana siya kahit na hindi ka nagboluntaryong iligtas siya noong gabing iyon. Tama iyan.
Maayos naman si G. Gonzales noong una. Maswerte ka lang. Hindi lang namin inaasahan na ice-scam mo kami dahil sa nangyari. Si Levi ay isang kasuklam-suklam na nilalang sa opinyon ng lahat sa sandaling iyon. Nakangiting tugon ni Levi. Masyado ninyong sineseryoso ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala, nakalimutan ko na ang pangyayari noong isang gabi. Hindi ko kailangan ng anumang gantimpala, at hindi ko kailangan o kulang ng anumang pera. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 238. Ang mga salita ni Levi ay hindi pinahanga ng iba. Ipokrito. Sinasabi niya sa amin na ayaw niya ng kahit na ano kapag gusto niya ng daan-daang bilyon mula sa amin. How dare he say na hindi niya kailangan ng pera gayong hamak na mover lang siya. Isa siyang kasuklam-suklam na ipokrito. Sina Winston, una, at ang iba pang mga tao ay nakatingin kay Levi ng may pag-aalipusta. Hindi siya mas mahusay kaysa sa isang dung beetle sa mga tuntunin ng kanyang pagkatao. Hindi mo kailangang makialam sa usapan ng pamilya Lopez. Ibabalik ko ang pera sa iyo. Malamig na sabi ni Levi. Natigilan si Winston at ang iba pa. May taong kasing gaaman niya na nag-aalok na ibalik sa amin ang pera. May kasama ba siyang 200 milyon? Nakakatuwang biro. Agad na sabi ni Una, okay. Kaya, gusto mong ibalik ang pera. Pagkatapos ay bayaran kami ng buong halaga ngayon din. Dagdag pa ni Winston, hayaan mong masaksihan ko rin ang iyong mga kakayahan, Mr. Garrison. Hinimok nila si Levi na ibalik agad ang pera. Ngunit sinabi ni Levi, ibabalik ko sa iyo ang pera, ngunit hindi ngayon. Kaya please umalis ka muna. Napangisi ang lahat matapos marinig ang pahayag ni Levi. Iyan ay pagkukunwari sa pinakamagaling. Walang paraan na maibalik niya ang 800 milyon sa atin. Puno siya ng mga walang laman na usapan. Tama na, Mr. Garrison. Aalis na kami ngayon. Hindi mo kailangang ibalik ang pera. Kontento na ako basta't itigil mo na ang pang-iistorbo sa pamilya ko at huwag na huwag kang manloko ng ibang tao sa pamamagitan ng pagyayabang tungkol sa pangyayaring ito. Sabi ni Una sa kanyang lolo. Hindi niya magagawa iyon ngayon. Napakaraming tao dito upang sumaksi sa ating pag-uusap. Tapos galit silang umalis. Si Levi Garrison ay isang lalaking bulok sa kanilang mga mata. Alam ni Levi na hindi nila naiintindihan. Iniisip ng pamilya Gonzales na sinusubukan kong ice-scam sila pagkatapos kong iligtas ang buhay ng matandang iyon. Winston Gonzales. Hindi siya isang taong pinapahalagahan ko. Ang pera na iyon ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Ayokong bayaran sila ngayon dahil gusto kong iubo muna ni Samuel at ng kanyang kapatid ang perang ninakaw nila. Nakipagkita si Levi kay Phoenix pagkatapos niyang magpalit ng damit. Sir, natunton ko at na-freeze ang 800 milyong halaga. Wala pa silang panahon para gumastos ng kahit na anong pera. Malapit na nating mabawi ang pera. Iniulat ni Phoenix. Sige, paano naman sina Samuel at Chris? Nahanap mo na ba sila? Tanong ni Levi. Responsibilidad iyon ni Asher Dragon. Oo, nasa Northampton pa rin sila. Sila ay matalino na dahil alam nila kung gaano kadali nilang ilantad ang kanilang sarili sa paliparan at istasyon ng tren kung aalis sila ngayon. Sagot ni Asher Dragon. Tara na, gusto ko silang makilala ng personal, sabi ni Levi. Laking gulat ni Levi nang malaman niyang nagtatago si Samuel at ang kanyang kapatid sa parehong nayon kung saan naninirahan si Rowan Atkinson at ang kanyang asawa. Ang pagkilos na iyon ay sumasalamin sa pagiging maingat ng mga kapatid sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sina Samuel, Chris, at 3 pang tao ay naglalaro ng poker sa loob ng paupahang bahay. Isang mensahe ang ipinadala sa telepono ni Samuel sa sandaling iyon. Si Samuel at Chris ay natakot matapos basahin ang mensahe. Lahat ng pera na ninakaw namin ay na-freeze. Masama ito. Kung may kapangyarihan silang i-freeze ang account natin, dapat may kakayahan silang subaybayan tayo. Kailangan na nating umalis agad. Nagmamadali silang 5 na nag-impake ng kanilang mga bag at lumabas ng bahay. Ngunit natisod sila sa 2 tao sa eskinita. Si Levi at Asher Dragon iyon. Ikaw, Levi Garrison. Nabigla si Samuel. Ngumiti si Levi. Hindi ka ba isang napakatalino na tao, Samuel Robertson? Paano mo kami hinahanap? Nagtataka si Samuel. Namumula sa galit ang mga mata ni Chris habang mabilis na naglabas ng kutsilyo sa bulsa nito.
Tigilan na natin ang pag-aaksaya ng oras, kuya. Papatayin natin sila at tatakas ka agad. Anong masasabi mo? Click click click. Binawi rin ni Samuel at 3 pang tao ang kanilang mga kutsilyo, lalagyan ng nobela. Dahan-dahan nilang nilapitan sina Levi at Asher Dragon na may hawak na mga sandata. Desidido silang patayin si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 239. Pumunta ka sa impyerno, Levi Garrison. Matagal ka nang tinek sa akin. Isang sunod-sunod na mabilis na yabag ang narinig ng sumugod si Samuel at ang iba pa ay may hawak na kutsilyo sa kanilang mga kamay. Mahigit 5 lalaki ang lumitaw sa likuran ni Samuel at ng kanyang barkada. Ang taong namumuno sa grupo ay isang palayok at nananakot na lalaki. Walang kahirap-hirap niyang binugbog si Samuel at ang kanyang mga kaibigan. Hindi nagtagal, lahat silang 5 ay nakahandusay sa lupa at humahagulgol sa sakit. Lumapit ang mga tulisan kay Levi at sabay-sabay na hinarap ito. Magandang araw, Mr. Garrison. Ang grupo ng mga lalaki ay walang iba kundi si Tiger at ang kanyang barkada. Namalayan na nila ang pagdating ni Levi nang makatapak ito sa kapitbahayan. Nakita ni Tiger si Samuel at ang iba pa na sinubukang saktan si Levi nang marating niya ang eksena, kaya agad niya silang tinuruan ng leksyon. Sa huli, ipinadala ni Tiger si Samuel at ang kanyang mga kasabwat sa istasyon ng pulisya. Ang nayong iyon ay nasa ilalim ng West Point Prefecture, kaya si Kapitan Timothy Lourdes ang humawak kina Samuel at Chris. Malinis sila tungkol sa kanilang plano sa buong proseso ng interogasyon. Binanggit ni na Samuel at Chris na ang pera na nila ninakaw ay nagyelo ng tanungin tungkol sa bagay na iyon. Ang unang naisip ni Timothy ay ang pamilya Gonzales ang nasa likod nito dahil tumulong sila para maayos ang sitwasyon ni Harry Lopez noon. The way I see it, the Gonzales family really proved their capabilities this time. Hindi lang nila nahanap ang magkapatid na Robertson, ngunit na-froze din nila ang bank account. Ang pera ay inilipat kay Timothy pagkatapos, na may sulat na nagsasabi sa kanya na ibalik ang pera sa pamilya Gonzales. Personal na ipinadala ni Timothy ang pera sa bahay ng pamilya Gonza matapos niyang harapin ang pagsunod sa mga pamamaraan. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya Gonzales sa pagtanggap ng pera. Iniisip nila kung si Levi Garrison ang taong nagbalik sa kanila ng pera. Pero ngiti lang ang isinagot ni Timothy. Wala itong kinalaman kay Levi Garrison. Nagtawanan ang lahat. Tama siya. Walang kakayahan si Levi na ibalik ang pera. Isa lang siyang mahirap at mapagpanggap. Pumunta si Timothy sa bahay ng pamilya Lopez para ipaliwanag ang buong pangyayari pagkatapos. Magandang balita iyan. Hayaan silang manatili sa likod ng mga bar. Maraming salamat, Kapitan Lourdes. Tumulo ang luha ng saya sa pisngi ni Harry. Napangiti si Timothy. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Salamat sa pamilya Gonzales kung gusto mo. Sila ang nakatunten sa pera at sa mga kriminal. Dahil doon, inakala ng pamilya Gonzales na si Timothy Lourdes ang nagsauli ng pera sa kanila, habang inakala ni Timothy at ng pamilya Lopez na naresolba ng una ang usapin. Masaya ang lahat sa kinalabasan. Si Samuel at ang kanyang mga kasabwat ay nahuli, at walang pera ang nawala, lalagyan ng nobela. Nag-host si Iris ng isang handaan at inimbitahan ang mga magulang ni Zoe pagkatapos niyang lumipat sa kanyang bagong bahay. Una sa lahat, binabati kita, tiyo at tita, sa paglutas ng krisis na ito. Binati ni Iris sina Aaron at Caitlin. Pinandilatan nila si Levi at sinabing, hindi ba't binanggit mo na haharapin mo ang bagay na ito, Levi? Oo, at ginawa ko, sagot ni Levi. Tama na sa kalokohan na yan. Ang pamilya Gonzales ang nag-ayos ng gamit ito. Sila ang nakakita sa mga salarin at nabawi ang pera. Wala kang naiambag. Paano mo nasasabi ang mga tahasang kasinungalingan? Hindi na kayanan ni Aaron at Caitlin ang ugali ni Levi na laging gustong magpakita ng gilas. Natigilan si Levi. Paano nangyari yon? Oh, parang alam ko na ang nangyari. Tiyak na ibinaba ni Tiger at ng kanyang mga tauhan si Samuel at kanyang mga kaibigan sa istasyon ng pulisya nang walang sinasabi. Mas takot sila sa pulis, kung tutuusin. Kaya naman iniisip ng lahat na ang pamilya Gonzales ang nagligtas ng araw. Hay nako, hayaan mo na. Wala akong pakialam sa kanila. Nagmamadaling inayos ni Zoe ang mga bagay-bagay. Tama na yan.
Sinusubukan lang ni Levi na aliwin tayo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 240. Emph. Itigil ang paggawa ng lahat ng malalaking pag-uusap na ito sa hinaharap. Galit na sabi ni Aaron. Napangiti si Iris. Tinutulungan ako ni Levi sa proseso ng paglipat sa nakalipas na 2 araw. Kaya wala siyang oras para harapin ang anumang bagay. Sige, itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa kanya. Inilibot ni Caitlin ang mga mata kay Levi. Napabuntong hininga si Harry, sabihin, sino sa tingin mo ang may utang na loob ang pamilya Gonzales sa pamilya natin? Bakit nila tayo tinulungan ng ganito kalawak? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Zoe. Ang tinutukoy nila ay ang pamilyang Lopez mula sa South City. Natatakot ako na sila lang ang maaaring makilala ang pamilya Gonzales. Nagulat sina Aaron at Caitlin sa paalala ni Zoe. Ang pamilya Lopez sa Northampton ay isang pamilyang sangay lamang, lalagyan ng nobela. Ang orihinal na pamilyang Lopez ay nagmula sa South City, at sila ay isang makapangyarihang angkan. Dahil dito, maraming tao ang may dalang Lopez na apelyido sa buong Erodia, katulad ni Harry at ng kanyang pamilya. Kaya't hindi sila gaanong kamag-anak sa pamilya Lopez sa South City. Sa isip nila, tanging ang makapangyarihang pamilyang Lopez mula sa South City ang makakakilala sa pinakamayamang tao sa Northampton. Sige, itigil na natin ang pagtalakay dito. Pag-usapan natin si Iris. Nabalitaan kong makikipagtulungan ka ng malapit kay Zoe mula ngayon. Napatingin si Aaron kay Iris. Sinaman siya ng tingin ni Iris. Kami ay nagpaplano ng isang malaking bagay sa Morris Group sa kasalukuyan. Magkakaroon ng maraming pagkakataon na makipagtulungan kay Zoe sa oras na iyon. Anong plano? Maaari mo bang sabihin sa amin? Curious na tanong ni Zoe. Sumili ang paghanga sa mga mata ni Iris. Relate ito sa misteryosong amo ko. Pambihira talaga ang kanyang paningin. Tatalakayin namin ang larangan ng medikal at teknolohiya sa lalong madaling panahon, na gumagawa ng mga katulad na produkto tulad ng Northampton Chamber of Commerce, sa pagsisikap na palitan ang mga ito sa merkado. Sinaman ng tingin ni Zoe si Levi habang nagdedetalye si Iris. Iris, alam nating lahat ang Northampton Chamber of Commerce ay mayroong pangunahing teknolohiya ng Levi Group sa larangan ng medikal at teknolohiya. Paano mo pinaplano na gumawa ng parehong mga produkto nang walang impormasyon iyon? Kailangang magtanong ni Zoe. Maaaring muling itayo ni Levi ang kanyang imperyo anumang oras na gusto niya kung mayroon siyang pangunahing teknolohiya ng Levi Group. Ngumisi si Iris. Iyon ang dahilan kung bakit hanga ako sa mga kakayahan ng aking amo. Alam niya ang lahat ng datos at impormasyon. Wow, loko yun. Nagulat si Zoe. Napasulyap siya kay Levi nang hindi niya sinasadya. May eidetic memory si Levi, kaya kabisado niya ang lahat ng impormasyon sa kanyang isipan. Ngunit walang inaasahan na maaalala niya, kahit si Zoe. Ang impormasyon ay aabot sa ilang daang libong mga pahina kung may print, kaya ang gawaing pag-alaala sa bawat piraso ng impormasyon ay tila imposible sa lahat. Napuno ng pananabik at pananabik si Iris. Ang aking amo ay napaka-misteryoso at kamangha-mangha. I assume single pa siya. Siguradong hahabulin ko siya kapag nakilala ko siya. Ngumiti si Zoe. Alam ko kung gaano kadomina si Iris, hindi pa banggitin ang mahigpit na mga kinakailangan ng isang lalaki upang matugunan ang kanyang mga inaasahan. Si Iris ay hindi kailanman nahulog sa sinuman sa kabila ng kanilang pagiging magaling. Mga nagawa at mayamang pinagmulang pamilya. Marahil ay itinaas pa niya ang kanyang mga pamantayan matapos makipagkita sa napakaraming kilalang tao sa ibang bansa nitong nakaraang taon. I know how rare it is for her to be finally attracted to a man. Kahit ako ay nagtataka kung anong klaseng tao siya. Good luck. Talagang makakamit mo iyan sa iyong mga kwalifikasyon, sabi ni Zoe. Gayunpaman, napatigil si Levi sa kanilang pag-uusap. Hindi pwede yon. Maaari mong ihinto ang pangangarap ngayon. Hindi siya magiging interesado sa iyo. Anong ibig mong sabihin, Levi Garrison? Sa tingin mo ba boss kita? Tanong ni Iris. Tumango si Levi. Oo, ako ang boss mo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 241. Pinanliitan ni Iris ng mata si Levi. Tigilan mo nga ako. Hindi ako magiging interesado sa iyo kahit gaano ka pa kaganda, sabi ni Levi.
Ngumisi si Iris. Fine, hindi na ako magko-comment. Ikaw ang boss ng kumpanya noon. Hindi nila iyon sineryoso dahil akala nila ay nagbibiro lang si Levi. Sa mga sumunod na araw, maganda ang pag-usad ng career ni Zoe. Malapit na siyang magtayo ng bagong kumpanya. Kasabay nito, anay na si Iris na magtrabaho sa Morris Group. Ang unang ideya na iminungkahi niya ay para sa kanila na magtayo ng isang bagong pabrika. Bagamat may pabrika ang Levi Group, masyadong maliit ang laki at produksyon. Kailangan nilang palawakin ang kanilang sukat ng produksyon kung nais nilang palitan ang Northampton Chamber of Commerce. Iminungkahi ni Iris na humanap sila ng bagong lugar na pagtatayuan ng pabrika. Sa loob ng Morris Group, binigyan ni Kirin ng thumbs up si Iris. Ang iyong ideya ay humanga sa boss. Siya na ang bahala sa venue at equipment na kailangan para magtayo ng bagong factory, habang ikaw naman ang bahala sa mga papeles para masimulan na namin ang aming production sa sandaling maitatag na ang factory. Sige, naiintindihan ko. Excited si Iris. Nakatanggap ako ng papuri mula sa aking mahiwagang amo. How dare you say na hindi magiging interesado sa akin ang amo, Levi Garrison. Tingnan mo kung gaano siya kahanga-hanga sa aking pagganap. Sa isiping iyon, tinanong ni Iris si Kirin. Kailan ko makikilala ang amo, Mr. Atkinson? Napangiti si Kirin. Pasensya ka na. Makikipagkita sa iyo ang amo kapag gusto niya. Napuno ng pananabik ang dibdib ni Iris. Hahabulin ko siya pagdating ng panahon na iyon. Si Levi ay walang pagod na nagtatrabaho sa mga huling araw upang harapin ang lugar at kagamitan na kailangan para sa bagong pabrika. Sa gabi lang siya nagkaroon ng oras na makipagkita kay Zoe. Naguguluhan si Zoe sa nakaimpake na schedule ni Levi at nang tanungin siya nito, sinabi lang ni Levi na nakahanap na siya ng trabaho. Natuwa si Zoe nang marinig iyon. Kontento na siya basta si Levi ay nagsusumikap. Kuwit. Sinusubaybayan ng Northampton Chamber of Commerce ang mga plano ng Morris Group. Sa tingin ba nila ay makakapagtayo sila ng bagong pabrika ayon sa gusto nila? Sisiguraduhin kung hindi nila may secure ang anumang lugar na pagtatayuan ng kanilang pabrika. Ang isa sa mga miyembro ng konseho ng Northampton Chamber of Commerce, si Ron Bale, ay nagsalita ng hindi kasiya siya. Matapos maghanap ng ilang araw, sa wakas ay nakahanap ng bagong lugar ang Morris Group. Ang lugar ay orihinal na isang malakihang pabrika ng damit, ngunit matagal na itong inabandona. Gayunpaman, ang laki at ang estratehikong lokasyon ay umaangkop sa mga pamantayan ng Morris Group upang bumuo ng isang bagong pabrika ng parmasyutiko. Nagbayad ang kumpanya ng 5 milyong deposito ng maaga. Bibili sila ng pabrika sa halagang 200 milyon sa pamamagitan ng pagpirma ng kontrata ngayon. Pinirmahan ni Levi ng personal ang kontrata. Ang mga executive at upper management ng Morris Group ay nakarating sa venue bago sina Levi at Asher Dragon, lalagyan ng nobela. Sa opisina, maraming tao ang masikip sa loob. Isang nasa katanghaliang gulang, halos kalbong lalaki ang nakaupo sa isang upuan. Ang lalaki ay nagpapalabas ng kay-abangan. Sumandal siya sa sandalan ng upuan habang naka-cross-leg sa tabletop. Pinagmamasdan niya ang lahat habang humihit-hit ng sigarilyo. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang dosenang matipuno at nagbabantang mga lalaki. Ipinakilala ni Elena ang magkabilang panig. Ginoo Garrison, ito ang may-ari ng pabrika na ito, si Mr. Mason Peña. Tumango si Levi kay Mason. Ikinagalak kong makilala ka. Ako ang kinatawan ng Morris Group, narito para pirmahan ang kontrata. Ngunit ipinilig lang ni Mason ang kanyang mga paa at hinithit ang kanyang sigarilyo, habang hindi pinapansin si Levi. Pinigilan ni Levi si Asher Dragon nang turuan na ng huli si Mason ng leksyon. Kailangan nating unahin ang kontrata, sabi ni Levi. Sinulyapan ni Mason si Levi ng masama at binigyan siya ng isang kasunduan. Pirmahan mo. Sumigaw ang isa sa mga lalaking nakatayo sa likod ni Mason nang si Levi ay akmang babasahin ang kasunduan. Kailangan mo lang pumirma sa kontrata. Bakit kailangan mong basahin ang nilalaman at sayangin ang aming oras sa paghihintay na matapos ka? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 242. Tama iyan. Napag-usapan na namin ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay pirmahan ang mga papeles.
Bakit mo kami binayaran ng deposito kung sa simula pa lang ay napakaingat mo? Ngini siya ni Mason si Levi. Sinusubukan mo bang pilitin ang isang deal? Tanong ni Levi. Kailan ko ginawa iyon? Ngumisi si Mason, lalagyan ng nobela. Hindi siya pinansin ni Levi at nagsimulang suriin ang kasunduan. Napangisi siya ng ilang sandali at lumingon kay Elena, ano ang presyong napagkasunduan natin kahapon? Sagot ni Elena, 200 million. Nagbayad kami ng deposito na 50 million kahapon. Ngumisi si Levi. Hindi tama yan Mr. Peña, 200 milyon ang presyong napagkasunduan natin pagkatapos ng talakayan kahapon. Bakit naging 2 bilyon ang bilang sa kasunduan? Napabuntong hininga ang lahat matapos marinig ang komento ni Levi. Namarkahan na nila ang presyo ng ilang beses. Laking gulat ng ibang executive matapos baliktarin ang kasunduan. Tinanong nila si Mason, anong ibig mong sabihin dito, Mr. Peña? Bakit 2 bilyon ang nakalista sa kontrata ngayon? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Walang pakialam na sinulyapan ni Mason ang mga tao. Paliwanag. Magtatapat ako sa inyo guys. 200 milyon ang presyo kahapon. Ang pabrika na ito ay halos 2 bilyon ngayon. Improper yan Mr. Peña. Paano mo maaamyenda ang kasunduan ng walang pahintulot sa isa't isa sa huling minuto? Tama iyan. Lumalabas ka sa kontrata. Kinawian ni Elena at ng iba pa. Nakangiting sabi ni Mason. May rule ba na nagsasaad na hindi ko maaaring inienda ang presyo? Mahigit 10 kumpanya ang nakipag-ugnayan sa akin kagabi, na sinasabi sa akin na interesado silang bilhin ang aking pabrika. May nag-alok pa sa akin ng 3 bilyon. Kaya ang 2 bilyong presyo ay nagkakahalaga ng isang murang. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay karaniwang nakikita sa larangan ng negosyo. Maraming mga negosyante ang magbabago ng kanilang paninindigan sa huling minuto dahil pinagsisihan nila ang alok na kanilang tinanggap. Ang mga huling minutong pagbabago ay maaaring dahil sa kasakiman ng mga negosyante o dahil sa mga taktika ng mga kakompetensya. Lahat ay tumingin kay Levi upang hanapin ang kanyang opinyon. Sinaman ni Levi si Mason. Kung ganoon, ibalik sa amin ang deposito. Hindi namin bibilhin ang iyong pabrika ngayon. Hindi isang mahirap na gawain ang maghanap ng katulad na pabrika na tulad nito. Hindi ko kailangang pumayag sa ganitong uri ng pangyayari. Si Elena, na namamahala sa Departamento ng Pananalapi, ay nagsabi, pakibalik ang 5 milyong deposito sa amin, Mr. Peña. Sa hindi malamang pagkakataon, tumangala si Mason at nagtanong na may pagtataka. Deposito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matieg ang paliwanag ni Elena. Nagbayad kami sa iyo ng 5 milyon bilang deposito kahapon pagkatapos ng talakayan sa iyong kumpanya. Nasa akin pa nga ang resibo dito. Nagkunwaring kamangmangan si Mason. May nangyari bang ganyan? Ano ang nangyayari? Sinusubukan mo bang makipaglaro sa tanga? Nanginginig sa galit si Elena. Hindi ako naglalaro ng tanga. Wala talaga akong alam dito. Tumingin sa paligid at magsalita para sa iyong sarili. Nandito ba sa kwartong ito ang mga taong nakipag-usap sa iyo kahapon? Tanong ni Mason. Nilaibat ni Elena ang paligid. Wala sila dito. Niloko ka ng iba. Matagal nang nalugi ang kumpanya namin. Sila ay pansamantalang manggagawa lamang sa aming pabrika. Sa tingin ko ay ninakaw nila ang selyo ng aming kumpanya at pinirmahan ang resibo para sa iyo. Sila ang nanloloko ng pera mo. Kaya hanapin mo sila kung gusto mong ibalik ang iyong deposito dahil wala akong kinalaman dito. Napatulala ang lahat matapos makinig kay Mason. Una, binago niya ang presyo mula 200 milyon hanggang 2 bilyon. Ngayon ay sinusubukan niyang i-scam ang aming deposito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita kami ng isang walang hiya at kasuklam-suklam na tulad niya pagkatapos magtrabaho sa larangang ito sa loob ng maraming taon. Pero ngumiti lang si Levi. So, wala kang balak ibalik sa amin ang 5 milyon di ba, Mason Peña? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 243. Ibinaba ni Mason ang kanyang mga paa at inayos ang sarili sa upuan. Tumingin siya kay Levi. Anong ibig mong sabihin? Wala akong dalang pera, kaya bakit mo hinihiling na ibalik ko ang deposito sa iyo? Nagalit ang lahat sa inaste ni Mason. Umalis ka na kung ayaw mong pumirma sa kontrata.
Lahat kayo ay hindi welcome dito sa aking opisina. Paalisin mo sila, utos ni Mason. Humakbang ang 10 matipunong lalaki at sinimulan nilang itulak si Elena at ang iba pa papunta sa pintuan. Kasabay nito, mahigit 20 lalaki ang pumasok sa silid na may hawak na baseball bat. Si Mason Peña ay laging thug. Kumuha siya ng grupo ng mga miyembro ng gang pagkatapos kumita ng pera sa paggawaan ng damit noon. Not to mention, sikat siya sa paligid. Napilayan ni Mason ang marami sa kanyang mga kakompetensya sa negosyo pati na rin ang mga kasosyo. Hindi rin niya iniligtas ang kanilang mga pamilya sa katulad na kapalaran. Kaya, marami ang natakot sa kanya. Ang Morris Group ay ang tanging partido na nang-ahas na lumapit sa kanya para sa isang pagkakataon sa negosyo. Sa katunayan, ang pabrika ay hindi hihigit sa 5 milyon. Si Mason ay nakagawa ng isang daylight robbery sa pamamagitan ng paghingi ng 200 milyon, mas mababa sa 2 bilyon. Magwala bago namin pilayin ang bawat isa sa inyo. Nagsimulang takutin ng mga tulisan si Elena at iba pang empleyado. Natakot sila sa hindi pa nagagawang sitwasyon dahil naging mga manggagawa lang sila sa opisina sa buong buhay nila. Tanging sina Levi at Asher Dragon ang nananatiling nakaugat sa kanilang mga lugar. Nagtanong si Levi, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na talakayin ang bagay na ito sa isang sibilisadong paraan, Mason Peña. Tumayo si Mason at nagbanta, so, hindi ka aalis, di ba? Gusto mo bang baliin ko ang mga paa mo bago ka pumayag na umalis sa lugar na ito? Itinumpas niya ang kanyang kamay. Mga lalaki, bugbugin mo siya. Binawi ni Asher Dragon ang baril sa kanyang baywang ng akmang aaksyon ang mga magnanakaw. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Mason. Maghintay, sigaw ni Mason. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Nanginginig sa takot ang katawan niya na ngayon ay nababalot ng malamig na pawis habang nanginginig ang mga paa. Nagtataka namang tumingin kay Mason ang ibang mga tulisan. Hindi nila moari ang pag-aalinlangan ni Mason. Ngunit naliwanagan sila nang makita nila ang baril sa kamay ni Asher Dragon. Lahat sila ay natulala. Itap-tap-tap, sunod-sunod na nagmamadaling yabag ang narinig sa pasilyo ng sumunod na sandali. Pagkatapos ay sumugod sa opisina ang ilang maskuladong lalaki na may iba't ibang kulay ng balat. Sila ang grupo ng mga mersenaryo sa pangunguna ni James. Klop, klop, klop. Hindi man lang may pagtanggol ng mga magnanakaw ang kanilang sarili ngayon kaharap nila ang isang grupo ng mga may kakayahang mandirigma. Sa loob ng ilang segundo, naiwan silang nakahandusay sa sahig, na puno ng mga pasa. Natarante si Mason at ang kanyang mga tauhan. Ngumisi si Asher Dragon. Hindi ba't ikaw ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan? Bakit hindi mo ulit gawin ang mapagmataas na gawang iyon? Natakot si Mason sa kanyang talino habang pinaalalahanan niya si Asher Dragon. Mangyaring maging mas maingat sa baril na nasa iyong kamay, Ginoo. Natatakot siya na baka magkamali ang Asher Dragon at tapusin ang kanyang buhay doon at pagkatapos. Boom! Hinawakan ni Asher Dragon ang napakataba na si Mason at inihagis ito sa sahig. Masakit na napasigaw si Mason. Pagkatapos ay humagulgol siya sa paghihirap ng tapakan ni Levi ang kanyang mga binti. Nakita kitang naka-cross-leg sa table kanina. Sinasabi mo bang i-break ko sila para sa iyo? Nakangiting tanong ni Levi. Hindi, humihinga si Mason sa sakit. Umupo si Levi sa desk at nagsindi ng sigarilyo. Pagkatapos ay tinanong niya si Mason pagkatapos huminga. Aminin mo ba natanggap mo ang 5 milyong deposito mula sa amin? Lalagyan ng nobela. Ako, nag-aalangan si Mason. Walang awang pinasok ni Levi ang nakasisinding sigarilyo sa bibig ni Mason nang walang sabi-sabi. Erg, ang huli ay sumisigaw ng madugong pagpatay. Inaamin ko, sigaw ni Mason. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 244. Okay then, let me ask you, bakit biglang tumaas ang presyo? At bakit mo tinanggihan ang aming deposito na 50 milyon? Sino ang nagutos sa iyo na gawin ang lahat ng ito? Tanong ni Levi. Umiling si Mason at sumagot, wala, sarili ko lang itong ginagawa. Walang ibang tao dito. Ang mga sulok ng bibig ni Levi ay gamulong sa isang hindi maarap na ngiti habang kumaway kay James, at sinabing, nabalitaan ko na ikaw ay isang dalubhasa sa pagtatanong sa mga tao,
ipakita sa akin kung paano mo ito ginagawa. Naiintindihan mo, Mr. Garrison. Humakbang si James at binigyan ng malademonyong ngiti si Mason. Huwag kang mag-alala, hindi ito masakit. Binuksan ni James ang isang plastic bag na naglalaman ng lahat ng uri ng kutsilyo. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin ay sapat na upang tumayo ang isang buhok. Kinuha ni James ang isang maliit na kutsilyo at nakangiting sinabi, Mr. Garrison, balak kong gamitin ang kutsilyong ito para putulin muna ang kanyang mga kuko at mga kuko sa paa. Nang marinig ni Mason ang mga salitang iyon, naisip na ni Mason ang matinding sakit na ay dudulot sa kanya. Pagkatapos, magsasalita ako. Bago pa makumplito ni James ang kanyang tanong, pinutol siya ni Mason Peña. Sasabihin ko sa iyo lahat, si Ron Bale mula sa Northampton Chamber of Commerce ang nag-utos sa akin na gawin iyon. Sinabi niya sa akin na huwag ibenta ang lugar na ito sa iyo sa lahat ng gastos. Hindi lang iyan, hiniling din niya sa akin na maghanap ng mga paraan para samantalahin ang kumpanya mo. Hindi nagpigil si Mason ng anumang impormasyon at sinabi kay Levi ang lahat ng kanyang nalalaman. Napakahusay, kaya ito ang Northampton Chamber of Commerce. Itinoon ni Levi ang kanyang tingin kay Mason habang sinabi niya, So, ibebenta mo na ba ang gusaling ito sa akin? Ngumisi si James na nasa tabi ni Levi habang nakatitig kay Mason. Pinunasan ni Mason ang mga butil ng pawis sa kanyang noo at tiyak na sumagot, Oo. Ibebenta ko ito sa iyong kumpanya ng 200 milyon. Sinabi ko bang iyon ang presyo na babayaran ko? Tanong ni Levi. Ha? Hindi ba 200 milyon ang presyong napagkasundoan natin? Natarante si Mason. Gayahin ang tono ni Mason, sinabi ni Levi, Nako, ang presyo ay maaaring baguhin anumang oras. Sa kasalukuyan ay may ilang dose-dose ng mga factory building na mapagpipilian ko. May isa pa na kasing mura ng 10 milyon. Ngayon lang ako nagsagawa ng maingat na pagtatasa. Sa tingin ko ang lugar na ito ay hindi hihigit sa 5 milyon. Bibilhin ko ang gusaling ito sa halagang 50 milyon. Sa katunayan, nag-alok si Levi ng patas na presyo. Dati, naisip ni Mason na ibenta ang gusali sa isa pang interesadong partido na nagmungkahi ng 30 milyon para dito. Ako, nawalan ng masabi si Mason. Ang tanging nararamdaman niya ay panghihinayang. Isang malalim na pakiramdam ng hindi masusukat na panghihinayang. Kung hindi ako nakikinig kay Ron at nagpatuloy sa pagbebenta kanina, nakatanggap na ako ng 200 milyon. Ngayon tingnan mo kung ano ang naging dahilan ng planong iyon sa akin, 50 milyon lang ang kaya kong bayaran. Matapos pirmahan ng magkabilang partido ang kasunduan sa pagbebenta at pagbili, ang construction team na nakipag-ugnayan kay Iris, ay nagsimulang mag-renovation sa gusali. Tinatayang aabot ng 3 araw bago matapos ang mga gawain. Ang susunod na hakbang ay maghintay para sa pagpapadala ng kagamitan. Kahit na masama ang loob ni Mason sa mga nangyari, nakuha pa rin niya ang 50 milyon. Sa mismong araw na iyon, tinawagan ni Ron mula sa Northampton Chamber of Commerce si Mason. Mason Peña, ano bang nangyayari sa'yo? Ibinenta mo ang gusali. At sa halaga 50 milyon lang. Tulala ka ba o ano? Binatukan ni Ron ang pangalawang sinagot ni Mason ang telepono. Ron Bale, sino ka sa tingin mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sabihan ako? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nagdulot ka ng malaking kawalan sa akin. Huwag mong hayaang makita ko yang mukha mo, baka papatayin kita. Ibinaba ni Mason ang tawag pagkatapos sabihin iyon, nang hindi na hinintay ang sagot ni Ron. Galit na galit si Ron na muntik na niyang ibagsak ang kanyang telepono sa lupa. Naroon din ang 3 pang miyembro ng Northampton Chamber of Commerce, sina Zachary Yount, Braylon Stewart at Wildan Sains. Bakas din sa mga mukha nila ang malungkot na ekspresyon. Kailangan nating mag-isip ng isang bagay na hahaharapin sa Morris Group. Frustrated na sabi ni Ron. Ngumiti si Wildan at sinabing, nakatanggap lang ako ng balita na nag-order ng Morris Group ng malaking batch ng equipment at apparatus mula sa Dynetic Medical Apparatus Company sa South City. Lalagyan ng nobela. May paraan ba para makialam tayo dyan? Tanong ng lahat. Siyempre, ang may-ari ng Dynetic Medical Apparatus Company ay naging dormitory mate ko sa kolehiyo. May nakakalokong ngiti sa labi si Wildan habang sinasabi iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV.
Kabanata 245. Si Wildan ay tumawag kay Wilder Prosser, ang may-ari ng Dynatic Medical Apparatus Company, sa lugar. Pumayag si Wilder sa dati niyang kaibigan. Dahil nilagdaan na ng Dynatic ang purchase order sa Morris Group at nakatanggap na rin ng buong bayad para sa mga kalakal, ang tanging magagawa ni Wilder ay iantala ang pagpapadala ng mga kalakal hanggat maaari. Magdudulot ito ng malalaking problema para sa Morris Group kung mahuhuli ang mga produkto ng ilang buwan. Ayon sa plano ni Levi at Iris, kailangang dumating ang medical apparatus sa loob ng 1 linggo. Ang galing! Bukod dito, dapat din tayong magpataw ng mahigpit na paghihigpit sa lahat ng mga medikal na kagamitan at mga negosyo ng apparatus para ipagbawal sila sa pakikipagtransaksyon sa Morris Group. Nagkatinginan si Ron at ang 3 pang lalaki na may alam ng ngiti sa kanilang mga mukha. Morris Group, greenhorn ka lang. Ang pakikipaglaban sa Northampton Chamber of Commerce ay talagang magpapahirap sa iyong buhay. Umalangaw-ngaw sa buong silid ang tusong tawa ng mga lalaki. Mabilis na kumilos ang Northampton Chamber of Commerce at nagbigay ng mga abiso sa pagbabawal sa mga kumpanya. Walang maraming kumpanya na nakikibahagi sa pagbebenta ng mga medikal na kagamitan sa unang lugar. At ang mga limitasyon ay ipinataw din sa lahat ng kumpanyang iyon. Anumang kumpanya na nagtangkang magbenta ng kagamitan sa Morris Group ay nagpahayag ng pagdedeklara ng sarili bilang kaaway ng Northampton Chamber of Commerce. Kaya natural lang na walang maglalakas loob na kumuha ng ganoong panganib. Hindi na malaya ni Levi at ng kanyang pangkat na nasa malalim na silang problema. Pagkatapos ng lahat, natapos na ng kumpanya ang kasunduan sa pagbili sa Dynatic. Samantala, naging abala si Levi sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga dating empleyado. Ang mga dating nagtatrabaho sa ilalim niya ay nasa matinding kahirapan, dahil sila ay na-blacklist ng Northampton Chamber of Commerce, ang pamilyang Rogers, pati na ang pamilyang Garrison. Dahil dito, gaano man sila kakaya, imposible pa rin para sa kanila na makakuha ng trabaho. Matapos ang mahigit 10 araw ng pagre-recruit, 27 talento ang bumalik sa kumpanya. Ang ilan sa kanila ay mga miyembro mula sa pribadong teknikal na grupo na itinatag ni Levi dati. Ang isa sa mga miyembro ay si Talia Stone, isang nangungunang estudyante na dati nang na-scout ni Levi mula sa Pharmaceutical University. Isa siya sa mga haligi ng technical team, at labis na natutuwa si Levi na bumalik siya. Tuwang-tuwa si Talia na makabalik din, lalagyan ng nobela. Alam mo ba kung nasaan ang iba ngayon? Tanong ni Levi. Nag-isip sandali si Talia bago sumagot, Mr. Garrison, alam ko lang kung nasaan ang team leader namin at ang 2 assistant leaders, pero wala akong narinig sa iba pang miyembro ng team. Ang 2 katulong na leader, sina Tom at Charlie ay parehong na-headhunt ng Northampton Chamber of Commerce. Nabalitaan ko na napakahusay na nila ngayon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Levi. Noong unang na-set up ang technical team, para sa mga kadahilan ng pangseguridad, ang pangunahing teknolohiya ay nahati sa 3, ang pinuno ng pangkat at ang 2 katulong na pinuno ay may tig-1/4 bahagi nito. Sa lohikal na pagsasalita, ang teknolohiya na kasalukuyang pagmamay-ari ng Northampton Chamber of Commerce ay nakuha na mula sa 2 assistant leader. Gayunpaman, nabalitaan na ang Northampton Chamber of Commerce ay malapit na sa pagkakaroon ng buong pangunahing teknolohiya. Iyon ay magpahiwatig na ang pinuno ng club, si Isaiah, ay nagpahayag din ng kanyang bahagi ng teknolohiya sa kanila. Paano si Isaiah? Sumama na rin ba siya sa Northampton Chamber of Commerce? Tanong ni Levi. Umiling si Talia at sumagot, hindi, ang aming pinuno ay nanatiling tapat sa lahat ng paraan. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa ipagkanulo ang club. Nanatili siyang matatag kahit anong taktika ang ginamit sa kanya ng kabilang partido, tuksuhin man siya o pilitin siyang talikuran ang teknolohiya. Hindi siya natinag kahit na bali ng mga ito ang kanyang binti. Sa pagkakaalam ko, nagbukas si Mr. Wade ng isang maliit na batika at katatapos lang. Sa kabutihang palad, ang kanyang magandang asawa ay nanatili sa kanyang tabi sa buong pagsubok. Naubos pa nga niya ang karamihan sa kanyang ipon para tulungan siyang magsimula ng negosyo. Nakuha ni Levi ang address ng batika ni Isaiah mula kay Talia. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating siya sa bota, na nasa isang maliit na eskinita.
Itinulak ni Levi ang pinto at bumungad sa kanya ang isang medyo may edad na lalaki, na nakapikit na lumapit sa kanya. Sir, may hinahanap po ba kayong gamot? Tanong ng lalaki. Nakilala ni Levi si Isaiah sa unang tingin, kahit na parang 20 taong gulang na siya. Ang lalaki ay nasa edad 30s lamang, ngunit may hitsura ng isang taong nasa edad 50. Isaias, ako ito, bulalas ni Levi. Ano, ikaw? Ikaw si Mr. Garrison. Panipi. Ilang sandali pa ay nakilala ni Isaiah si Levi. Nababalot siya ng emosyon habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 246. Labis kang nagdusa sa lahat ng mga taon na ito, Isaiah. Napatingin si Levi sa mga binti ni Isaiah Wade. Pinunasan ni Isaiah ang mga luha sa kanyang mukha. Ayos lang ako, Mr. Garrison. Ikinagagalak kong makita kang muli. Tinapik ni Levi ang balikat niya. Huwag kang mag-alala, Isaiah. Nandito ako para ibalik ka sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, isang nakakainis na boses ang narinig. Bakit ka umiiyak? Walang kwentang basura. Naaalala mo ba ang iyong namatay na mga magulang o ano? Isang babae ang mabilis na lumabas mula sa loob ng bahay. Nagsuot siya ng makapal na pampaganda sa kanyang mukha at nakadamit ng mapanukso. Ang kanyang mga pilikmata ay kumulo sa mapang-akit na paraan. Maliban sa kanyang nakaistilong hitsura at mature na ugali, ang kanyang katawan ay masigla. Kahit sinong ordinaryong lalaki ay mahihirapang tanggalin ang mga mata sa kanya. Sinulyapan siya ni Levi at nakita niyang nakasuot ng marangyang damit ang babae. Nagsuot siya ng damit na Chanel, may dalang LV bag, ipinaraise sa Ferragamo high heels. Nakatali sa kanyang palso ang isang Omega wristwatch na halos mahigit 100,000. Hindi maisip ni Levi ang isang mayamang babae na nakatira sa loob ng maliit na batika na iyon. Pero kanina pa niya nakita ang babaeng iyon. Siya ang asawa ni Isaiah, si Sasha Lynch. Marami sa mga kasamahan ni Isaiah ang naiinggit sa kanya noon dahil sa kagandahan ni Sasha. Napakahusay ng pakikitungo ni Isaiah sa kanyang asawa. Palagi niyang ibinibigay sa kanya ang lahat ng kanyang sweldo, at kakain ng instant noodles ng mag-isa sa loob ng isang buwan upang makaipon ng gayon ay makayanan niya ang kanyang asawa sa isang maluhong pagkain. Tulalang tinitigan ni Sasha si Levi ng ilang segundo. Levi Garrison. Hahaha. Nandito ang ex-con boss mo para bisitahin ka, walang kwentang basura. Kayong mga piraso ng basura sa wakas ay may pagkakataong magsamang muli. Tumawa si Sasha. Hindi mapigilan. Ngumisi si Isaiah. Nagmamadali niyang sinabi sa asawa, "Honey, mind your words please. Boss ko siya." Lalagyan ng nobela. Anong ibig mong sabihin, walang kwentang basura? How dare you against me? Galit na sigaw ni Sasha. Si Isaiah ay kilala sa pagiging takot sa kanyang asawa. Agad niyang ibinaba ang ulo. Alamin ang iyong lugar, Isaiah Wade. Ibinibigay ko sa iyo ang iyong pang-araw-araw na pagkain, tirahan, at mga damit. Huwag kalimutan na ako ang taong nag-sponsor ng batika na ito. Kaya't ang lakas ng loob mong kalabanan ka. Napagod ka na bang mabuhay? Sigaw ni Sasha. I'm sorry, honey, hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ito, paumanhin ni Isaiah. Ramdam ni Levi ang panginginig na kumakalat sa kanyang dibdib sa tanawing iyon. Ang babaeng ito ay masunurin at magalang nang magtagumpay si Isaiah. Siya pa nga ang nagluto ng kanyang tanghalian at nagpapadala ng mga pagkain sa kanyang opisina araw-araw noon. Pero tingnan mo siya ngayon. Siya ay minamaltrato sa kanya ngayong siya ay nakababa at nasa labas. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 247. Napatingin si Sasha kay Levi at ninisyan si Isaiah. Bakit ba ako naipit sa walang kwentang basurang tulad mo? Ibinigay mo ang isang trabaho na magbabayad sa iyo ng 1,000,000 taon-taon para sa ex-con na ito sa nakaraan. Tingnan kung gaano kahusay ngayon sina Tom Fraser at Charlie Reeds. Sila ay tumatanggap ng taunang sweldo na 2,000,000, nagmamaneho ng mga mararangyang sasakyan, at nananatili sa mga mamahaling villa. Ikaw naman. Nakatira ka sa mga tambakan. Humingi ulit ng tawad si Isaiah. Honey, kasalanan ko ang lahat ng ito. Isa akong basura, ngunit wala itong kinalaman kay Mr. Garrison. Pareho kayong mga piraso ng tae.
Sa sandaling iyon, sunod-sunod na busina ang narinig mula sa labas ng batika. Isang Mercedes-Benz na halos mahigit 1 milyon ang nakaparada sa labas ng tindahan. Lumabas sa sasakyan ang isang lalaking nakasuot ng suit. Siya ay naging isang elite sa mundo ng negosyo. Ano ba ang tagal mo, Sasha? Kalahating araw na akong naghihintay. Pumasok ang isang lalaki sa batika. Natigilan ang lalaki nang makita si Levi. Siya ay walang iba kundi isa sa mga taksil na tumalikod kay Levi, si Tom Fraser. Siya ang vice team leader, gayon din ang taong nagbunyag ng isang katlo ng impormasyong aspeto sa pangunahing teknolohiya ng Levi Group. Oh, akala ko pinaglalaroan ako ng mga mata ko. Ngunit ikaw ito, ang lumpo na si Mr. Garrison. Sa wakas ay nakalaya ka na sa kulungan. Masusundo sana kita kung ipinaalam mo sa akin ng mas maaga. Masayang sabi ni Tom. Sinulyapan niya ang binti ni Isaiah at nginisyan si Levi. Isa kang pilot, Mr. Garrison, at gayon din si Isaiah. Naghahanda ba kayong bumuo ng isang team para lumahok sa Paralympics? Hahaha, tama, maaari silang maging isang pangkat ng mga lumpo. Hindi napigilan ni Sasha ang pagtawa. Sinabi ni Levi, nakikipag-usap ka ba sa iyong mga magulang gamit ang mabahong bibig mo? Si Tom ay hindi nasisiyahan kaagad. Tinuro niya si Levi. Wala akong masasabi sa iyo kung ikaw si Levi Garrison mula 6 na taon na ang nakakaraan. Pero sino ka ba para bastyusan ako ngayon? May death wish ka ba? Hindi na mamalayan ni Isaiah. How dare you talk to Mr. Garrison with that tone? Sa tingin mo ba ay iyong dalhin ang ugali na sa harap niya? Inisip ni Isaiah si Levi bilang kanyang tagapagligtas. Kaya hindi siya papayag na may pamuna kay Levi. Oh, isa ka na bang magaling na tao ngayon, Isaiah? Kailan ka pa nagkaroon ng lakas ng loob na suwayan ako? Tinapik ni Tom ang mukha ni Isaiah. Galit na sigaw ni Isaiah habang pinakawalan niya ang nakakulong galit sa kanyang puso. Hindi ka welcome dito. This is my place. Kaya lumabas ka na. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 248. Tumawa si Tom pagkatapos pakinggan si Isaiah. Naririnig mo ba ito, Sasha? Kakasabi lang ba niya sa kanya ang lugar na ito? Galit na sinampal ni Sasha si Isaiah. Anong problema mo? Ito ang aking lugar. Wala kang kinalaman sa tindahang ito. At saka, how dare you talk to Tom in that unfriendly tone? Hindi makapaniwalang tinakpan ni Isaiah ang kanyang pisngi. Sinampal mo lang ba ako dahil sa kanya? Tama iyan. Sinampal kita dahil kay Tom. Si Tom lang ang lalaking mahal ko. Niyakap ni Sasha ang braso ni Tom at itinapat ang katawan nito sa kanya ng masinsinan pagkatapos nitong magsalita. Hinawakan ni Tom si Sasha sa braso at sadyang hinawakan ang kanyang puwitan. Boom! Napatulala si Isaiah sa tanawing iyon. Ang pagsaksi sa kanyang asawa na nag-aalok ng sarili sa ibang lalaki ay lubos na nakahiga sa isang lalaki. Humalaklak si Tom. Alam mo ba kung bakit ako nandito para sunduin si Sasha? Ihahatid ko kasi siya sa hotel eh. Nakita mo na ba kung ano ang dala ng iyong asawa sa kanyang bag? Magsusuot siya ng fashion show para sa akin habang may suot na damit na hindi mo pa nakikita. Naglabas si Tom ng ilang set ng damit mula sa loob ng bag ni Sasha, lalagyan ng nobela. Magiliw na kumilos si Sasha kay Tom. Napakasungit mo. Naramdaman ni Isaiah ang pag-akyat ng dugo sa kanyang utak habang nababalot ng galit ang kanyang mukha. Dapat kong purihin ang asawa mo, Isaiah. Napakahusay niya sa kama kaya hindi ako masisira sa kanya kahit na matapos ang 6 na taon. Hinalikan ni Tom si Sasha para patunayan ang kanyang pahayag. Tumawa ng mahina si Sasha. Pambihira ka rin, Tom. Itong walang kwentang basura dito ay walang halaga kumpara sa iyo. Duda ko ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay gumagana pa rin sa puntong ito. Nakatitig siya kay Isaiah habang nagkomento. Dagdag pa ni Tom, siguro nagtataka ka kung bakit nanatili si Sasha sa tabi mo ng matagal. Iyon ay dahil hindi pa niya nagagawa ang kanyang mga kamay sa impormasyon ng pangunahing teknolohiyang nasa iyo. Kung hindi, matagal ka nang iniwan ni Sasha. Kailangan ka lang dahil sa data na iyon. Maliban dyan, wala ka ng silbi. Naiinis na sabi ni Sasha, tama. Bakit ko isasakripisyo ang napakaraming oras na nananatili sa iyong tabi kung hindi para sa impormasyon? Aaminin ko, isa ka talagang magaling na secret keeper.
6 na taon akong nag-aksaya sa iyo, ngunit minsan ay hindi mo nasabi sa akin ang kumpletong impormasyon. Muntik nang ma-cardiac arrest si Isaiah habang pinakikinggan niya ang mga walang hiya na salita mula sa walang hiyang mag-asawa. Malinaw na sa akin ang lahat. Ang dahilan kung bakit nag-aatubili si Sasha na hawakan ko ang kanyang katawan sa nakalipas na 6 na taon, ang dahilan sa likod ng madalas na pagbisita ni Tom sa parmasya, ang magarang damit, at ang walang katapusang halaga ng pera niya kahit na siya, ay walang trabaho. Niloloko ako. Higit sa lahat, ang taong nagkasala sa akin ay ang aking sariling apprentice. Sinanay ko sina Tom at Charlie noong bata pa sila. Tinawag pa nila akong master noon. Naantig ako sa dedikasyon ni Sasha na manatili sa tabi ko kahit na minamaltrato niya ako nitong mga taon. Ngayon sa wakas naiintindihan ko na ang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 249. Matagal nang pinagdudahan ni Isaiah si Sasha, ngunit ang pagmamahal nito sa kanya ang naging dahilan ng bulag niyang pananalig sa kanyang nanloloko na asawa. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakuha ni Levi ang paghahayag kung paano nakuha ng Northampton Chamber of Commerce ang halos kumpletong impormasyon sa pangunahing teknolohiya ng Levi Group. Kaya si Sasha ang nanlinlang kay Isaiah para sabihin sa kanya nitong mga taon. Kung hindi siya ang uri ng tao na magbubunyag ng anuman sa impormasyon. Pinalaki ni Tom si Levi at Nginishan. Anong problema? Nakahanap ka na ba ng katulong, Isaiah? Well, ako ay magiging tapat sa iyo. Si Levi Garrison ay isang lalaki lamang na umaasa sa kanyang asawa ngayon. Siya ay katulad mo, isang baldado, walang kwentang basura. Sinaman ng tingin ni Sasha ang asawa. Dahil nasabi na namin sa iyo ang lahat, oras na para mawala ka, Isaiah Wade. Ito ang aking lugar, pagkatapos ng lahat. Mas hinigpitan ni Tom si Sasha sa kanyang mga braso. Tama iyan. Ikaw ay kasing galing ng isang basura ngayong natapos na ang iyong pagiging kapaki-pakinabang. Alam mo ba, Isaiah, nakabili na ako ng 2 sasakyan sa sweldong ibinibigay mo sa akin noon. Kawawang talunan ka lang ngayon. Sa tingin mo ba ay mananatili ka bilang aking lalaki? Nginisya ni Sasha si Isaiah. Tumawa si Tom. Ipapaalam ko sa iyo ang isa pang sikreto, Isaiah. Hindi lang ako ang lalaking nanligaw sa iyo. Marami pang iba sa Northampton Chamber of Commerce ang natulog sa iyong asawa. Pinuri pa nila siya para sa kanyang namumukod tanging mga diskarte. Papatayin kita. Sumugod si Isaiah na may namumulang mga mata at mga ugat na kitang-kita ang pagpintig sa kanyang noo. Bam! Madaling nasuntok ni Tom si Isaiah at napaatras ang huli. Maghahampas na sana siya ng isa pang suntok, ngunit nahawakan ni Levi ang kanyang palso. Napaatras si Tom matapos magbigay ng kaunting puwersa si Levi para itulak siya. Ang ideya ni Levi ay turuan ni Isaiah ang walang hiyang mag-asawa ng isang aral na maaalala nila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, na siyang dahilan kung bakit hindi siya nakialam hanggang sa sandaling iyon. Samantala, inihagis ni Sasha sa sahig ang isang malita na puno ng mga gamit ni Isaiah. Dalhin mo ang iyong basura at umalis ka dito. Pakiramdam ni Isaiah ay nadudurog ang kanyang puso sa sakit nang siya ay itinaboy palabas ng bahay ng walang awa ng kanyang asawa. Nagtrabaho ako ng husto sa nakaraan sa nag-iisang layunin na mabigyan si Sasha ng komportableng buhay. Hindi lang niya niloko ang lahat ng pera ko at niloko niya ako, pero tinatuboy pa niya ako ngayon. Tinitigan ni Isaiah ang walang hiyang mag-asawa na may masamang hangarin. Nanginginig ang katawan niya sa galit. Tinanong ni Levi si Isaiah, gusto mo bang malampasan sila, Isaiah? Gusto mo bang tumahimik sila at tumangala sa iyo? Oo. Gusto mo bang madapa sa sahig ang babaeng iyon at magsisi? Oo. Gusto mo bang lumuhad sa harap mo ang kasuklam-suklam na lalaking iyon at humingi ng kapatawaran? Oo. Tatanggapin mo ba ang alok ko kung bibigyan kita ng ganitong pagkakataon ngayon? Tanong ni Levi. Gagawin ko. Angal ni Isaiah. Nanunumpa ako na makakamit ko ang mahusay na tagumpay kahit na kailangan kong magtrabaho. Pagbabayaran ko ang 2 walang hiyang taong ito sa kanilang mga kasalanan. Pinatibay ni Isaiah ang kanyang desisyon nang mawala ang huling pag-ibig na mayroon siya para kay Sasha. Malaki. Ikaw ay aking empleyado mula ngayon, anunsyo ni Levi. Hahaha, narinig mo ba siya, Tom? Gusto niyang bayaran natin ang ating mga kasalanan.
Tumawa ng malakas si Sasha, lalagyan ng nobela. Sumando si Tom sa Mercedes-Benz at munition. Ang tanga mo, Isaiah. Inaasahan mo bang bibigyan ka ni Levi Garrison ng pagkakataong bumangon? Ni hindi niya kayang alagaan ang sarili niya ngayon. Higit na hindi nagbibigay sa iyo ng anumang uri ng pagkakataon. Anong biro? Dagdag ni Sasha. Tama iyan. Wala ka bang utak na nakakapag-isip? Kamakailan ay nakalaya si Levi mula sa bilangguan. Inaasahan mo pa bang siya ang boss ng Morris Group? Sa iyong panaginip. Pinaikit ni Isaiah ang kanyang mga mata at tumili sa kanila. Naniniwala ako kay Mr. Garrison. Bibigyan niya ako ng plataporma para umunlad. Sa oras na iyon, isinusumpa kong babayaran ka. Oo naman. Hihintayin ka namin. You're such a hilarious brainless git. Pumasok silang dalawa sa sasakyan at umalis sa harapan ni Isaiah. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 250. Luhaan si Isaiah, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, habang siya ay humihikbi ng hindi mapigilan at sumisigaw ng kanyang puso. Ang walang hiyang pag-uugali ng walang hiyang mag-asawa ang nagdulot kay Isaiah sa bingit ng depresyon, lalagyan ng nobela. Humingi siya ng tawad. Nagkamali ako sa iyo, Mr. Garrison. Inihayag ko ang halos lahat ng alam ko sa pangunahing teknolohiya sa asong iyon. Inutil talaga ako. Ngumiti si Levi. Huwag kang mag-alala dyan, Isaiah. Nakita ko na ang Northampton Chamber of Commerce ay ipapatong ang kanilang mga kamay sa pangunahing teknolohiya. Si Isaiah ay isang matalinong tao. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, ikinabot niya ang mga piraso ng impormasyon sa kanyang isipan. Pagkatapos ay nagtataka siyang nagtanong, pinaplano mo bang lumaban sa Northampton Chamber of Commerce, Mr. Garrison? Tama iyan. Ngunit Mr. Garrison, kamakailan lang ay nakalabas ka sa kulungan. Paano mo planong labanan sila? Nakangiting sabi ni Levi, sa palagay ko alam mo ang tungkol sa kaganapang seremonya ng pagpapalit ng pangalan ng Levi Group, Isaiah. Ang kumpanya ay tinatawag na Morris Group ngayon. Ang katawan ni Isaiah ay nanginginig ng husto, nakikinig sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang hindi makapaniwala. Ikaw ba ang nagkataon na boss ng Morris Group, Mr. Garrison? Siya. Maging low profile tayo. Sinenyasan siya ni Levi na tumahimik. Maya-maya, isang Rolls-Royce Phantom ang mabilis na huminto sa tabi nila. Tara na, sumunod ka sa akin sa kumpanya ngayon. Gagamitin namin ang pinakamaraming oras na posible para makapagtatag ng isang technical team. Ibabalik natin ang dati nating kaluwalhatian at pagsisisihan natin sila. Sabi ni Levi. Naramdaman ni Isaiah ang paggulo ng kanyang dugo sa pananabik. Pumayag naman siya nang hindi nagdadalawang isip. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ginugol niya ang huling 6 na taon sa pag-aaral at pag-usad sa mga update sa industriya, patuloy at pagpapakilala ng kanyang kasanayan sa kaalaman. Kinuha ni Isaiah ang phone niya at dinial ang number ni Sasha. Mapanuksong sabi ni Sasha sa kanya pagkatapos ng pagkonekta ng tawag, ano ka ba, walang kwentang basurang lumpo. Nagsisi ka ba sa desisyon mo, kaya mo ba ako tinatawagan para makaawa sa akin? Well, huli na ang lahat. Sa isip ko, hindi ka mas mahusay kaysa sa isang ligaw na aso. Dapat mawala ka na lang. Ngumisi si Isaiah. Ito na ang huling beses na tatawagan kita, Sasha Lynch. Sisiguraduhin kong pagsisihan mo ang ginawa mo. Lumuhad ka sa harapan ko at magsisisi sa iyong mga kasalanan sa oras na iyon. Huwag kang mag-alala dahil darating ang araw na iyon ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. Hahaha, dapat mong simulan alang ang karera bilang isang komedyante. Paano mo pinaplano na maisakatuparan ang iyong malalaking pag-uusap? Narinig ang tawanan ni Sasha at Tom mula sa kabilang dulo ng telepono. Pagkatapos, idiniin ni Tom ang kanyang katawan kay Sasha. Dapat ba nating i-film ang ating intimate moment ngayon at ipadala ang file na iyon ng video? Grabe ka naman. Sumabog sa galit si Isaiah matapos marinig ang kanilang interaksyon. Bam! Basag. Pilit niyang binasag ang kanyang cellphone sa lupa, kahihiyan. Ito ang pinakamaraming kahihiyan na mararanasan ng isang lalaki. Naglalakad sina Isaiah at Levi sa mga lansangan, tinatalakay ang direksyon ng kumpanya sa pagganap pagkatapos bisitahin ang Morris Group.
Natagpuan ni na Tom at Sasha si Isaiah sa sandaling iyon. Sinasalamin ng kanilang mga gusot na damit ang mga aktibidad na ginawa nila kanina. Tara na at hiwalayan na natin. Ito na ang tamang oras para sa wakas ay talikuran na kita. Sigaw ni Sasha si Isaiah. Ako, nag-aalangan si Isaiah. Ang paggawa ng mahalagang desisyong iyon sa isang sandali ay naging mahirap para sa kanya. Ang kanyang relasyon kay Sasha ay tumagal ng isang dekada, kung tutuusin. Agad naman siyang inisya ni Tom. Anong problema? Ayaw mong makipag-divorce. Plano mo bang magtagal sa paligid ni Sasha sa palabas? Tinulak ni Sasha si Isaiah. Magwala ka. Hindi ka nakarapat-dapat sa akin. Ayan yun. Ganyan ka kadaling baliwalain ang relasyon natin na tumagal ng maraming taon. Tanong ni Isaiah sa kanya na may matigas na ekspresyon. Haha, ang lakas ng loob mong tanungin ako ng ganyan. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. 10 taon lang akong nananatili sa iyo dahil pinagnanasaan ko ang pera mo. Walang awa na sagot ni Sasha. Papayag na sana si Isaiah sa kahilingan niyang mag-file ng divorce nang pumasok si Levi. Hiwalayan. Sa iyong panaginip,